All right. And then I'll be sharing my screen now. Ayan. Then from time to time, I'll just check kung may mga mag-join pa. And then give me time later on, after my discussion, where we are 38 right now, screenshot ko po yung attendees for today's meeting. And then kung may mga concerns tayo, later on, I'll be giving you enough time to raise to me some of your concerns, especially dun sa Moodle. Baka may mga hindi pa po added. Alright. So, today, I'll be giving you an orientation about our subject, which is software design. But basically, I would like to formally introduce myself kasi this is the very first time na i-handle ko yung second year, and I'll be teaching both 2A and then 2B. So for this class, kinumbine ko na po si 2A at saka si 2B kasi pareho lang naman po yung i-discuss ko sa inyo for online class. But for the model and for the class record, magkabukod po iyon. I'm Ryanel Belen Caldo, and you can call me Sir Rio. And basically, these are some of my affiliations. So medyo madami na po akong mga institutions na pinagturuan. Just like LPU Laguna, De La Salle University sa Manila, Malayan Colleges Laguna, ayan, University of Perpetual Health Calamba, Tanawan City College, even ACLC. And then nag-work na rin ako sa industry sa Ibeden Philippines, Solutions People Innovation, and right now, ako po ay connected sa ROM LSI Design Philippines. Aside from that, so medyo businessman din po tayo. Marami po tayong mga businesses like the Arcaldo Technical Consultancy Services, and then some businesses na hindi naman po related sa engineering field. I'm also a researcher, kaya marami po akong areas like this one. Ito yung mga field of specialization ko: model-based design, information technology, computer applications, fuzzy logic, systems analysis and design, ito yung subject natin. VLSI, neural network, statistical process control, decision support system, robotics, microelectronics, project management, FPGA, building management, Excel, VBA macro program, ito yung gagamitin natin. IC design, MATLAB Simulink, digital analog, and then mixed signal applications. Computer engineer graduate po ako. Nag-masters po ako ng public administration. Nag-masters po ako ng electronics and communications engineering sa De La Salle University under ng DOST ERDT Scholarship. Nag-masters din po ako ng computer engineering sa Adamson under ng CHED, at nag-doctorate po ako ng electronics and communications engineering under ng DLSU. So scholar din po ako ng LaSalle Manila kasi nagtuturo po ako during that time there. And then naging statistical process control database management system engineer po ako 4th year sa IBDEN. And then nag full-time po ako sa LPU Laguna at saka program chair sa computer engineering department. Ayan, nagturo din sa ACLC, sa MCL, sa Perpetual, sa De La Salle. Ayan, and then marami pa akong publications. Pwede niyo pong hanapin yung pangalan ko sa Google Scholar. Ayan, type mo lang Rionel Caldo, Google Scholar. Yan. So, pwede mong i-type yung mga teachers mo kung sila ba ay nasa Google Scholar. Ito yung mga publications ko that you can check. Mahanap mo din ako sa ResearchGate. Ayan, Rionel Caldo, ResearchGate. Yan. Ibig sabihin, researcher yung prof mo kapag meron siyang mga ganitong links. Yan. Alright. So, kung gusto niyo pa ako makilala, pwede niyo po yung puntahan. And then, may mga business partnership din ako, just like for the Dash. Kaya nakapunta ako ng Czech Republic sa Europe kasi nag-present kami doon ng project. Ayan, so I think yun lang for now. Most importantly, aside from these accomplishments, ako po ay pastor. So, kung gusto mo ng mga spiritual guidance or gusto mong umattend sa aming church service, wag ka pong mahiya na magsabi. So, welcome again to everyone for this class. I hope, bagamat virtual, tayo po ay magkakilala. Yan. So, siguro bibigyan ko naman kayo ng time from time to time na
mag-present so that nakikilala ko po ang bawat isa po sa atin. So let's further proceed. Wag po kayo mahiya na i-add po ako sa Facebook. So Rionel Belencaldo po yung mahanap po sa Facebook. Ayan, pwede mo nyo po akong i-add. Yan, Rionel Caldo, eto. Yan. Medyo madami na akong friends dito, pero pwede mo rin akong i-add sa isa kong account. Itong The Second. Ako din yan. Ginagamit ko po ito. Yan. More on for business purposes naman po ito. Yan. So, mag-chat ka kung kailangan, pero I would suggest, kung general concern naman yung tanong mo, i-chat nyo po ako sa group chat. Please lang. I-PM mo lang ako kapag medyo personal para hindi ko po nanineglect yung message po natin. Kung medyo urgent, i-text nyo po ako dito, 0966-442-6196 or i-email nyo po ako sa rionel14_ricardo@yahoo.com. Tayo po ay may lecture at saka merong laboratory, kaya mag-expect po kayo na from time to time, magle-lecture din po ako. Although initially focus tayo sa programming. And then, ito yung description natin. Basically, our course focus on programming paradigms and constructs data structures and use of standard library functions for manipulating them. Object-oriented design and the use of modeling languages, testing and software quality concepts, and trade-offs among different software design methods. Nung chinek ko kasi yung curriculum ninyo, nawala na yung systems analysis and design. And then, I believe meron na po tayong subject na data structures and algorithms analysis at saka object-oriented programming. Tama po ba ako? Can somebody answer? Yes, Mayan? Hello? Ayan, sige, go ahead, Mayan. Oo, na-take nyo na yung data structure at saka object-oriented programming. Tama? Sabay. Alright, sige. So, kaya tinanong ko kayo, as of now, ang knowledgeable kayo na programming language ay C++. Okay, sige. It's okay, it's okay. Alright. Although, ang C++ naman ay part pa rin ng OOP. Tama naman. Alright, sige. Kaya, as you would notice here, kino-combine yung natutunan natin sa object-oriented design at saka data structures. Kaya nagulat ako, yung pala sabay ang data structure sa software design. Kaya medyo adjust ko yung discussion. Tuturuan ko rin kayo ng systems analysis and design. Pero since marunong na kayo mag C++, dadaanan pa rin natin yan eventually at the end of the term. Pero uunahin ko yung Excel macro program para meron tayong additional programming na alam na po. So basically, ito yung expectation po natin. You develop a software using the object-oriented paradigm. So talagang high-level program po yung gagawin natin kasi magdi-design ka talaga ng software. Yun yung goal natin. Apply natin yung object-oriented analysis and design to solve engineering problem. So hindi ko alam kung anong pina-project sa atin before sa OOP. Meron ba nakakaalala dito? Anong project nyo sa object-oriented programming? Hello? Okay, parang walang naalala. So anyway, magpa-project po tayo dito ha. Gagawa po talaga kayo ng software. By group naman. And then, you will develop a graphical user interface. Tuturuan ko kayo. Kasi sabi nyo, C++ lang yung ginawa nyo before, malamang hindi kayo gumawa ng GUI. And then, apply best practices in coding software. And then, gagawa tayo ng IEEE paper. Hindi ko alam kung tayo pa ay nakagawa na ng IEEE paper. Na-handle na ba kayo previously ni Sir Ralph? Hello. Ayan. So, marunong na tayo kasi estudyante ko si Ralph. Kaya talagang pinush ko siya na magawa kayo ng IEEE. So, very good. Hindi na ako mahirapan. Ito yung some of the course content na kailangan nating aralin. So, madami yan, pero kayo mag-alala, isi-simplify naman po natin as we go along. Ano po yung teaching method ko at saka strategy? So, every week, at least once a week, mag-meet po tayo. Online lang naman po. Kasi tayo po ay nasa pandemic pa din. So, online class po tayo at saka yung software naman na kailangan po natin can be installed readily in our respective laptops. I-guide ko kayo on how to use that
wala kang additional software na install. Kasi yung Excel, andun na po yung macro. Ituturo ko lang sa iyo kung paano gamitin. And then meron po tayong machine problems and experiments. Ayan. We'll do the project simulation and presentation and of course practical exam. For the learning journal, medyo uncertain pa ako kung ipapagawa ko sa inyo. Kailangan ko lang ng assurance na binabasa nyo yung modules na ipapagawa ko. So kung hindi learning journal, baka something like case study yung ipagawa ko na lang instead. Requirements ko po, perform the experiment, do the practical exam, and then final project. Pipresent mo sa akin yung Excel VBA macro simulation. Kailangan po nating umattend ng klase virtually, please. And then, mag-submit po tayo ng mga lab reports on time. Again, alam na naman ko ng mga students ko before, you just have to be very professional and accountable enough to submit all the needed requirements. And then kapag napasa naman po natin ito ng maayos, I can give you as high as 1. Diba? So hindi naman pa ako madamot sa grade. Ako yung gumawa ng sariling software design laboratory. So wag nyo pong expect na mahanap nyo po ito somewhere else. So welcome to software design. Let's have a great semester. So common reflection ko po ito to everyone. Sabi ng 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, He gives us the victory to our Lord Jesus Christ. Colossians 3:17, whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Ano daw yung goal natin? Our goal is to work in such a way that we are a good representative of Jesus Christ. Alright? So, starting next week, after the prayer, magsishare lang din ako ng short word of God for about 1 minute or less. Mabilis lang po yun. Para tayo po ay na-encourage naman ng salita ng Diyos. Ayan, so dun sa Moodle, this is just for 2A pero may separate naman pong Moodle yung 2B. In-upload ko na yung software design orientation. Yung template ng IEEE po, binigay ko na din na familiar na naman kayo. Although kapag tayo po ay nagpa-final project na, ipapaliwanag ko ulit kung paano nyo gagawin yung IEEE paper. Alright? Yan. So, basically, ito yung format and hindi na naman ako siguro masyadong mahirapan kasi medyo marunong na tayong gumawa ng IEEE. And then, ito yung laboratory template. So, may sarili po akong template. As you submit your experiment, dapat po nakalagay dito yung experiment number and then nakalagay dito yung group name. So, kayo po yung kukuha ng sarili mong kapartner. But guys, be very objective and considerate when getting your partner. Make sure na makakapagtulungan kayo. So, na-mention ko na ito sa iba kong klase na as computer engineering students, hindi ko po kayo dinedemand na bumili ng sarili ninyong laptop. Pero I feel na since tayo po ay computer engineering students, napakahalaga po sa atin na may sarili tayong laptop or personal computer. So kung magagawan po natin ng paraan, we can invest on that kasi gagamitin din naman po natin yan. So be it. Ako, bumili ako ng sarili kong high-end laptop. Hindi naman po ito binigay ni TCC. So sa case ninyo, kung hindi pa talaga tayo capable, we can borrow from somewhere else. I don't know. So pwede tayo makipag-usap sa computer shop na pwedeng install yung software na kailangan mo. So yun po. Be very creative and resourceful enough. Kung wala talaga, so make sure na yung kapartner po natin meron namang laptop so that you can work together. So ilalagay mo dito yung surname, first name, tsaka middle initial ni member 1. Ganon din ni member 2. Dito ilalagay yung 2x2 or 1x1 picture ni member 1. Dito naman po si member 2. Again, wag po yung mga profile pics sa IG or sa Facebook. Pwede kang mag-crop, pero make sure naman na kita ko yung faces nyo para ma-recognize ko po kayo. Kasi baka mamaya magpangita tayo sa Victory Mall, sa Walter Mart, pang hello ka dyan, sabi mo suplado ni Sir Caldo, hindi kita masyadong kilala physically. Yun po, para ma-recognize ko din kayo. And then, lalagay niyo yung machine experiment number 1 and then ano yung title ng experiment.
And then, meron lang tatlong sections lagi na ipapasa sa akin. The first section is problem specification. Dito, ilalagay mo lang ano ba yung pinapagawa ni Sir Caldo. Summarize mo lang. So, pwede mo tong copy, copy mo, then paste mo. Yun na yun. Hindi siya dapat naka-italicize. Pag naka-italicize, -5. Yan ha, recorded tayo. Kaya huwag kang magtaka, ba't hindi ako naka-100? Bakit 80 lang ako? Kasi may apat kang minus. Kahit na tama yung pinasa mo, ano ba, kulang yung picture, maraming spaces, mali yung machine experiment number, mali yung file naming, minus yun ng minus. And then part 2, results and discussion, ilalagay mo na po dito lahat ng screenshots ng pinapagawa po ni Sir Caldo. Dito mo siya ilalagay. Then you can also put some explanation. Again, regular font lang. Kaya lang po ito naka-italicize kasi nakalagay lang po dito yung gagawin. Conclusion, sagutin mo lang po yung objective kung na-meet po natin or not in one paragraph. Or kung meron kang problem na na-encounter and then what were the solutions that you have done, pwede rin po nating ilagay. For the file name, lagay mo po CPN07 surname 1 underscore surname 2 underscore machine 1 is save as must PDF. Pag nagkamali ka ng file naming convention, -5. Kapag ipinasa mo as document file, -5. Kapag nagpasa ka ng corrupted file, 0 yon. Kaya wag ka mag-expect, bakit po ako Sir Caldo 0? Eh wala akong nakita na pinasa mo. So dito mo siya ipapasa. Ayan. Aba may nagpasa na agad, Bibo. Yan. Pwede mo pang i-edit kung kailangan nating i-edit yung ipinasa po natin kung may modification na needed. Alright? Ayan. So, isa lang po na member from the group ang magpapasa. Again, first time ko kayo naging estudyante, baka magkamali pa yung iba. Isa lang po. Kung dalawa kayo, isa lang yung magpapasa, pareho lang kayo ng score. At least, isang version lang din yung ipapasa, yung final version. Huwag niyo akong paghanapin ng different 10 versions kung alin doon. Mamimili ako kung ano ba talaga yung tunay na version doon. Okay? Wala pang deadline yung experiment 1. Normally kasi, ang cut-off namin kapag kami po ay nag-midterm exam na, magko-compute na kami ng midterm grades. Kaya kailangan before that, mapasa natin lahat ng experiments. If nagpasa ka ng late, beyond the target due date, 0 po yon kasi wala akong na-download na file sa Moodle. Alright? So please submit tayo on time. For now, wala pang deadline. Ha? Kaya pwede pa kayong um, gumawa ng experiments and hindi po muna natin ipasa. Alright? So, I think yun lang muna. So magpapaliwanag na ako ngayon for the experiment. May dalawang modules akong in-upload. Baka malito kayo ha. May gagawin ko pa yung learning module pero basically same lang yung content nito. Itong module 1 kasi lecture na related sa object-oriented programming. Kasi nga mixture kasi yung software design natin. And then eto related naman sa systems analysis and design. So please read through both of them. Pero yung sabi ko kanina, kung magpapa-case study ako, related yun dito. Or may additional experiments tayo na kailangan perform or activity, related po yun dito. Just for me to assess kung binabasa po natin ito. Then from time to time also, i-discuss ko rin po ang content nito at saka content nitong module 1. Pero sabi ko nga, magpo-focus ako sa pag-discuss ng experiments. So meron tayong 10 experiments as of now na kailangan gawin. Alright? Sige, simulan na po natin sa unang experiment. Sa experiment number 1, kailangan natin mag-create ang first macro. So, how are you going to do that? Kung meron ka ng Excel, punta ka lang, open mo. Ako, 2013 ang version ng Excel ko. Regardless kung anong version, yung iba sa inyo 2016 may nag-chat, that's good, better. Yung iba 2007, okay lang po iyon. Alright? Kapag po na-open na po natin yun, kailangan lang po muna natin na i-enable yung developer tab. Sa case ko kasi naka-enable na yung developer tab. How can I do that? So punta ka ng file, options, ayan. Alright, and then as you can see, meron different Excel options dito. Punta ka lang ng customize ribbon. Pagpunta mo ng customize ribbon, punta ka sa main tab. So recorded tayo, isi-send ko yung link, huwag kayong mag-alala.
And then, initially, naka-uncheck yung developer. Alright? So, kailangan mo siyang i-check. And then, okay. Sa ibang version, maaring iba yung navigation pero basically sa file options lang din yon. Hanapin mo na lang doon. Minsan hindi customized ribbon, minsan developer na yung naka-appear dito. So depende po yun sa version na gamit natin. For my case, 2013. Lalabas na yung developer tab. Eto. Pag lumabas na yung developer tab, ibig sabihin yan, pwede na ako magawa ng macro program. Andito na yung Visual Basic. Andito na yung macro, andito na yung macro security, and so on. Sa macro security, kailangan naka-check po yung enable all macros. In the event na naka-disable, click mo yung enable. Kapag hindi mo siya in-enable, hindi ka makakapag-perform ng macro code. Alright? So, kaya dapat naka-enable. Ngayon, ano po ba, Sir Caldo, yung kailangan kong gawin for the first experiment? Dito kasi, nagpaliwanag lang ako dito what are the different objects that we needed to consider. So yung application, ito yon. This is a running application. Workbook po, one file. This is one file already, book 1. Kapag nag-open ka ng another Excel file, that is book 2. Tawag dun workbook. Ito naman, worksheet. Pag nag-add ka, another worksheet. Alright? And then, ang common pa yung range. So, halimbawa, ito, yung range E to F. Yan. Kasi, magmamanipulate ka ng Excel sa pagpo-program, kaya dapat familiar ka sa mga objects na to and their respective descriptions. So, may mga example naman po dito. Panigurado ako, marunong ka namang gumamit ng formula sa Excel. Hindi natin yung role, pero pwede mo yung gawin habang nagpo-program po tayo. And then, eto yung exercise, yan, katulad nito, yung pinaliwanag ko kanina, pwede kang pumunta ng Visual Basic Editor, kaya malamang yung iba sa inyo nakapag-perform na kasi easy lang naman to follow. Sa case ko, hindi ko na kailangan pumunta ng Tools Macro Visual Basic Editor. Pwede pong pumunta ka na lang ng Visual Basic, click mo yon, then a-appear na to. Depende po uli yon sa version na ginagamit po natin. And then sundan po natin. And then, yan, pwede ka po mag-insert ng module. So, punta ka dito, insert module. Yan. Pag nag-insert ka na ng module, pwede ka na dito magawa ng code. Ayan. So, dito, itatype mo lang to sa module. Actually, pag nag-type ka dito, halimbawa sub, and then press enter, maglagay ka ng pangalan. Halimbawa, sub message. Press enter. Automatic siya maglalagay dito nito. Alright? So, sa case natin, kopyahin mo lang to. And then, yan. As you can see, ang ibig sabihin ng MSG box, message box. Anong ilalagay daw sa message box? Hello world. So, kapag niran mo siya, yan, run, lalabas hello world. Alright? So, ganun lang yung gustong ipagawa dito sa una. Yan. Ngayon, syempre, hindi naman ganun kasimple yung gusto kong gawin nyo lang. So, ang gusto kong gawin nyo for experiment number 1, i-explore ninyo yung some of the functionalities ng Excel macro. So, magde-demo ko ngayon. And then, you just have to follow that as you do the experiment number 1. Kaya nagpasa, pwede nyo pa siyang i-edit. Huwag kang mag-alala. So, ang another way, pwede ka maglagay dito ng, wala to doon ha, walang instruction doon sa mga experiments on this, kaya kailangan makinig ka. Insert ka ng shape, yan, and then bawa, edit mo to, gawa ka ng button, show message. And then, pinapalitan ko ng color, yan. And then, assign macro natin siya. Right-click lang, assign macro. Alright? And then click mo yung show message. Kasi yun pa lang yung macro na ginawa natin kanina. When you press OK, yan, kiklik mo lang siya, lalabas na yung hello world. Alright? So, halimbawa, add tayo ng panibago below. Mama, I'm learning. Yan. Ay, malaki.
Yan. So dito, pwede ka din uli mag-assign ng macro. Then kung show message pa din, natural, yung pa din yung lalabas. Kaya pwede kang mag-add ng additional doon sa ating Visual Basic Editor. Di ba, tinuro ko kita, sub, kahit anong name mong ilalagay mo dito, update, yan. Then, anong message box? Hi, sir. I'm learning. Yan. Pwede kang maglagay ng comma and then BB information. Yan. Ang daming option dyan, guys, ha. Nagsasample pa lang ako. And then, sysdes. Yan. So, kapag change mo na to, assign macro, palitan mo lang ng update, then, yan, oh. Hi, sir, I'm learning. Tapos may icon na dito na info, then may nakalagay na sysdes na header. Unlike this, very pangit, di ba? Yan. Tapos, isa pa, before we end, kasi intro pa lang naman tayo, gusto ko ma-familiarize mo to. Mag-insert ka dito ng mode ng user form. Yan. Oh, kasi dapat marunong ka nito. CPE ka. Gagawa ka na ng graphical user interface. Kung first time mo magawa ng GUI, so good. Natuto ka ngayon. Lagay ka ng background. Oh, gusto ko to. And then, insert ka ng text box. Masaya to, kaya mag-alala. O, text box. Madali lang magawa ng system. CPE ka at marunong ka. Then, lagay ka ng label. Dawa, edit. Ay, sorry, na-click ko. Ito, wag mo tong pansinin na kasi magko-code ka kapag may lumabas na ganyan. Ito, nilagyan ko muna ng label. Tuturuan ko pa kayo mag-code soon. Sa caption mo siya lalagyan. Halimbawa, first number. Kasi gusto ko lang, mag-a-add ka lang. Second number to. Kinopy-paste ko lang yung mga iho-iha. Second number. Alright? And then, command button tayo. Gawa tayo ng command button. Yan. Ito yung command button. Ano yung pangalan ng command button? Add. And then, copy ko to. And then, pangalan nito ay naklik ko ulit. Patawad. Ang pangalan nito sa caption, sum. Ito, tandaan mo pangalan textbox 1. Ito, textbox 2. Ito, textbox 3. Ngayon, Sir Caldo, ang pangit ng kulay, plain. O, palitan mo. Pwede mong palitan. Pati yung font, pwede mong palitan, ha? Ayan, explore mo yan. Mas magaling ka dapat pumili ng kulay sa akin. 10 bold. Ayan, bahala ka. 10 bold. Alright. And then, ito din. Pwede mo rin tong palitan. Para mataba. Pwede rin palitan yung back color. Yan. And then ito, since output siya, pwede mo rin siyang ibahin. Yan. Sample lang naman. And then sa font, ganoon din. Alright. Etong pangalan ng user form, Sir Caldo, ang pangit, user form 1. So, palitan mo rin siya sa caption. Yan. Anong ipapalit? Adding two numbers. Ayan. Pwede mo siyang itaas. Pwede mo siyang paliitin. Yan. Bahala ka. Pagandahin mo. And then, kapag niran mo tong F5, ito yung makikita mo. Yan. Pag kinilik mo yung add, natural, wala pang lalabas kasi wala ka pa namang ginawang code. Pag lalagyan mo siya ng code, pupunta ka dito sa add. Double click. So, ibig sabihin ng kapag kinilik ko yung command button 1, ito yung gagawin niya. Anong gagawin niya? Gusto ko yung text box 3 will get the value ng text box 1. Kaya ako naglagay ng val kasi yung text box 1 naka-string. Kukunin mo yung value niya. Plus the value ni text box 2. Ibig sabihin, kung anong value ni text box 1 ni text box 2, idadaling ko sa text box 3. So, try nga natin. Kung 12 to, 34 to, add ko, o naging 46. O, di ba marunong ka na agad mag-program? Wala pang 15 minutes. And then, Sir Caldo, ang plain, gusto ko may nalabas-labas na message box. So, lagay ka, yung tinuro ko kanina, message box. You have added two numbers.
O, ganun uli. VB information o Rio or machine 1. Yan. Ganun uli. Run mo lang. Ayan. May lumabas ng ganyan. Ngayon, Sir Caldo, gusto ko po ay tawagin yung user form 1 from the module. Add ka lang din dito, halimbawa, sub machine 1. Alright? Anong pangalan ng user form? Di ba user form 1? So, gagawin mo lang user form 1.show. Kailangan i-show niya lang yung user form 1. So, ganun din, gawa ka uli dito ng additional na button or pwedeng i-edit mo na lang to. Assign macro o piliin mo machine 1. When you press show message, lalabas na to 12, 40, 34, add o tapos. Alright? Ngayon guys, please be mindful sa pagsisave. Baka mag-iyak ka after mong magawa, Sir Caldo, nawala yung code ko. Hindi mo kasi na-save ng tama. Sa pagsisave file, save as, browse, syempre, hanapin mo yung path. Ano ba yun? Ba't nagbabagal ang PC ko? Yan. And then, punta ka dito. And then, kita nyo to, Excel Macro Enabled Workbook. Yun ang i-click mo. And then, machine 1. Again, wag mong kakalimutan yun ha. Pag nagkamali ka, mawawala yung ginawa mong code. Then, save. Okay, close nga natin. Try nga natin. Tingnan mo, iba na yung icon niya. Correct? Kapag inopen mo siya, dapat gagana pa din. Ayun, gumana pa din. Ibig sabihin, na-save ko yung code ko. Right? Ngayon, ang gagawin nyo guys, wala akong pakialam dun sa macro na ginawa mo. For your experiment 1 kasi, ang kailangan ko lang, lagay mo yung problem specification, results, and discussion na. Screenshot mo lang po ito. Hindi mo na screenshot mo to. Ano pa screenshot ko, Sir Caldo? Natural, eto, screenshot mo. Pati yung mga input saka output, screenshot mo. And then yung mga codes na ginawa po natin dito sa module 1, screenshot mo din. Yun lang, hindi mo sa akin ibibigay yung Excel macro program, yun ay para sa'yo. Then, isa-save mo na siya as PDF, then i-upload mo na dito sa ating Moodle. Alright? Ayan, may humabol pa. Manunood na lang siya. Okay. Ngayon, I think hanggang doon lang muna yung i-discuss ko. Magle-lecture uli ako sa susunod. Ika-clarify ko lang muna kung may mga some concerns pa po tayo. But before that, allow me to end the recording para hindi masyadong mahaba yung papanoorin natin.